Saka ako din. Sabi ganyan. Saka ako din. Baka mamaya. Okay, so guys, general reading tayo ngayon. Okay. Tara. So, comment nyo yung zodiac sign na gusto nyo unahin natin. Kung hindi, ako yung mamimili. Pag ako yung namili, lagi ko inuuna yung nasa baba, no? So, yeah. Pili kayo ng zodiac sign na unahin natin. Wow, ang aga ng Libra, no? Sige, tingnan natin. Dalawa agad sa Cancer. So, tingnan natin ilan ng Virgo, Leo, isa pa. Paunahan maging dalawa. Virgo. Okay. So, wala tayong choice, guys. I think, tawag dito, mauuna ang ating Libra. Okay? Kasi dalawa sila na magkaibang tao. Yung Virgo kanina is isang tao lang, no? So, Libra muna tayo. And it's 0137. 0137. General reading tayo, tas gabay within 7 days, no? 0137. Thank you, Asumi. At guys, bukas na love reading, iba naman ang gagawin natin. 'Di ba? Laging iniiba naman natin pag love reading, 'di ba? So bukas ang gagawin ko sa love reading is ano ang sasabihin ng tarot reader pag sila ang nagpa-tarot reader sa inyo, 'di ba? Gusto ko malaman, syempre. So tingnan natin ang current situation ng mga Libra. Tarot guides, tarot angels ko, please. Nakita ko 'yun. Anong current situation ng aking Libra para malaman natin para sa kanilang gabay ng within 7 days. Thank you so much. Okay. Libra, ang current energy mo as of now is parang, narinig ko sabi ng guides mo is, hindi lang to, no, Libra yung, yung about to confess. Parang handa ako ng ipaglaban to. Yun yung narinig ko na sinabi ng guides mo nung nakita ko to. So, may handa ka ng ipaglaban. Handa ka ng sabihin kung ano yung nararamdaman mo. Ito yata yung nagpadala ng bigat ng loob mo ng hindi ko alam. Iba-iba sa inyo, pero siguro hindi ito yung kailan lang. Pero hindi rin ito yung iba, alam ko na matagal. Pero thank you, Bob. Thank you rin. Kanina pa rin nag-gift. Thank you. Hindi ko na-assume tama. Nag-thank you ako. No? So, I think inaayos mo lang yung financial mo, needs. Naghahanap ka ng, yung ibang Libra naghahanap ng bagong trabaho. At yung iba naman is, Libra to Moonlight, naghahanap ng bagong lilipatan. So, it's either na ipaglalaban mo yung bagay na alam mong karapatan mo na gusto mo ng lumayo sa pamilya mo or sa mga tao sa paligid mo. Parang ipaglalaban mo na kung ano yung kaligayahan mo. No? Kasi ang nakikita ko rito is fighting for your own happiness. No? Nakikita mo yan. Naghahanap ako ng sarili kong matatawag ko ng bahay na siguro kahit sabihin natin hindi pa sa'yo, pero at least alam mo yun, may space, no? Parang yun yung tawag dito, safe space ko, parang ganon. Kasi parang siguro nung mga nakaraang araw, Libra, sobrang bigat yung pinagdadaanan mo sa mga tao na sa paligid mo. Tapos, hindi ka na matandaan, bebira ka ata, MC. Pero welcome back. So, kaya gusto mo na makahanap ng sarili mong, tawag dito, happiness. And, thank you, Joanne. And yun naman yung pinakamaganda Libra, no? Kung, ang tingin ko kasi sa Libra, guys, hindi talaga sila gumagawa ng desisyon para sa sarili nila. Okay, madalas may ibang tao silang iniisip bago gumawa ng desisyon. Kaya, alam mo yon parang kahit lalaking Libra, para yung babae, no? Na parang pag tinanong ka ng jowa mo, tapos ikaw yung babae, di ba? Tapos sasabihin ng jowa mo, ng babae, bahala ka.
Kasi pag inisip ng babae na gusto ko kumain dito, pero ang iniisip niya, hindi naman ganun gusto ng boyfriend niya. Parang ganon. So, parang this time, parang si Libra, ayoko nang isipin ko ano yung gusto ng ibang tao. Gusto ko sundin ko ano yung nararapat sa akin. Hindi ko nakikita tong about to confess na love, no? Maybe sa iba sa inyo. Pero parang about to confess sa sarili ko at sa mga tao na halimbawa mama ko, ganun. Or ano ko, or mga tao sa paligid ko, or gano'n, parang sinabi natin, hi Jo, parang gusto ko nang lumipat, or gusto ko na ng quits, gusto ko na ng sarili kong buhay. Parang gano'n, ang gusto sabihin ni Libra. Kasi gusto ko nang sumaya, medyo mabigat. Hindi ko yan, sabi ni Libra, hindi ko yan, pasanin dapat. Hindi ko alam bakit pinapasan ko pa yan. Parang gano'n. Thank you, RM. So, kung ito ang current situation mo, Libra, alam mo na, stay, di ba? Kung resonated ka kahit isa lang, okay, Libra, it's okay kasi general reading to. Ngayon, kung walang resonated kahit isa sa'yo, hindi to para sa'yo na Libra. Check your sun and moon rising, hindi lang isang zodiac sign natin. At kung hindi ka Libra, pero same ang situation, good evening, Miss Saj, then stay. So gusto niyo ng private reading, PM me here in TikTok or in FB. Ayan yung price, okay? So yeah, pagka private reading, hindi siya free, okay? This is my career. Okay, go. So tingnan natin ang maaaring mangyari sa'yo, Libra, within 7 days, no? So yeah, bukas, love reading tayo. Pero ano ang sasabihin ng tarot reader kung yung person mo, yung magpapahula, parang gano'n. Gusto ko naman malaman yung gano'n. Kaya, ibahin naman natin, para naman, alam niyo yun, kasi nagiging fixated tayo guys pagka, ganito pala nararamdaman ng person na to, wala na lang akong gagawin, parang gano'n. Kaya yun. Okay, Libra. So, pinaglalaban mo yung bagay na gusto mo within 7 days. To be honest, nararamdaman ko yun. Pero, andun yung bigat. Okay, Libra? Sobrang bigat ng nararamdaman mo. Parang iniisip mo, hindi tama to, pero kailangan kong gawin. Hindi, ang problema, Libra, hindi mo iniisip na hindi to tama para sa kanila. Tama, yun para sa'yo. Yun ang dapat mo, yun ang gusto kong sabihin sa'yo at yun ang sinisigaw ng guides mo. Okay, hindi naman talaga tama para sa kanila kasi gusto nila syempre, alam mo yun, ayaw nilang umangat ka. Okay? Parang sabihin natin, Libra, you're supposed to be nasa ibang bansa ka na, no? Siguro dapat nagtatrabaho ka na doon, pero tinurn down mo, dahil sabi nila, wag, ayoko, dapat dito ka lang. Okay? Mahirap doon. O kaya ganun, pinakapangit yung parang, mahirap doon, wala kang kasama doon, paano ka doon, yung ganon. Yun yung pangit naman, yung parang, pero yun yung calling mo. Yun yung parang nakikita ko, Libra, na nagpapabigat sa'yo kasi iniisip mo parang hindi tama na pinaglalaban ko yung bagay na ikakasaya ko. Well, tama para sa'yo. Ang nararamdaman mo is yung energy nila. Hindi tama para sa kanila kasi may iiwan mo sila. Ipipace nila ngayon yung consequence, yung tawag dito, yung responsibility. Kasi Libra, hindi ko to nararamdaman sa'yo ha, pero sa ibang kakilala ko na nagpa-private reading sa akin, nung umalis sila sa sitwasyon na yon, natanggal pati yung protection sa family, sa relationship. Kaya nagkanda hulog-hulog sila. Kasi kailangan matutunan nila mag-face ng consequence. Okay? Kasi Libra, yung nararamdaman mo is paano nga, halimbawa, si Libra, parang malito dahil ginagawa ko ikakasaya ko. So, paano tong pamilya ko? Or paano tong siguro isang taong to, parang ganon. Ganito kasi yan, Libra. Pag lumubog ka, lulubog kayo lahat. Yan ang gusto ko sabihin sa'yo. So, kailangan mo munang isave ang sarili mo para pagka na-isave mo na yung sarili mo, matulungan mo yung iba. Paano matutulungan yung iba kung lahat nalulunod? Okay? Tapos gusto mo sagipisin, malulunod ka lang din. Yan ang gusto ko sabihin sa'yo. So, within 7 days, mararamdaman mo na parang mali yung pinaglalaban mo, na kaligayahan mo. Pero, tandaan mo, yung energy na yan is nararamdaman mo doon sa mga tao na sa paligid mo. Kasi alam mo kung anong magpapasaya sa'yo. So, mali yun para sa kanila, pero tama para sa'yo. Okay? Yun ang overall energy mo. So, yeah, makakuha ka naman ng, ng honest na
hindi to sa tao eh. I think honest na clarity. Kung sa tao to, medyo masasaktan ka. May taong mananakit sa'yo, nabibigyan ka ng clarity na, wait, kailangan ko ng bitawan to. Okay? Parang ganon. Kasi parang pinoprotektahan ka ng guides mo na huwag lumubog kasama ng taong to. Yun ang sinasabi nila sa akin. Ang nakikita kong scenario dito is katulad nung nagpabasa sa akin na sinabi ko na lumayo ka dyan kasi lulubog yung hindi niya na kasi alay yun, hindi niya na mahal yung taong yun. In a few weeks, nakulong yung partner niya, muntik na siyang madamay. Okay? So, parang yun yung nakikita ko. Pero sabihin natin, hindi ganun yung senaryo mo. Halimbawa, ganito. Sinabihan ka ng ganito na palamunin ka, bla bla bla, wala kang kwenta, hanggang dyan ka lang. Parang, teka wait, hindi ko deserve yan. Hindi naman ako ganito eh. Hindi ko parang ganon, no? Yun yung makikita mo na honest. So, parang pinoprotektahan ka sa maari pang toxic relationship, friends, family. Hindi lang to jowa, no? Kasi general reading to, no? Good evening din, Maribel. So, yeah. Magkakaroon ka ng, tawag dito, mag-i-start ka ng very grounded within this week. Once na nasaktan ka at nakita mo na hindi mo na dapat i-focus or ipagpatuloy pa yon, kasi parang trinay mo naman talaga i-work out yung mga bagay-bagay para alam mo mag-align sa'yo yung taong yon or yung sitwasyon na yon. Pero dahil nasasaktan ka sa gagawin na sasabihin niya, I think magi-start ka ng very grounded. Ibig sabihin, hindi to yung hindi siya mabagal. Ang nakikita ko, tahimik, parang silent na gagawa ka ng move para gumawa ng bagay na, alam mo yon na ipagkakaroon mo ng stability. Parang lalayo na ako sa taong to unti-unti. Parang siguro mag-iipon ka hanggang makalipat ka or parang gano'n yung nakikita ko, no, sa Libra. Makakagawa ka ng paraan. Take it as resonate, hindi naman pare-pareho, pero parang makakagawa ka ng paraan para lumayo. Kung company man to, parang siguro mag-a-apply ka na sa iba na konti-konti. Kung toxic relationship naman to, tapos nakikita ko na may divine feminine na Libra, tapos wala siyang work, so siya yung taga-palengke, magtitira siya ng tig-20, tigwa 100 or 50 hanggang makaipon siya ng pangpalayo do sa lugar ng relationship niya. Yun ang nakikita ko, no? Madaming scenario ang nakikita ko sa Libra, pero ganon ang nakikita ko na very grounded and napakalihim para mag-start ng new. At during that time, kahit kasama mo na yung, kasama mo pa rin yung, sabi natin, toxic partner, toxic family, toxic friends, you will rest your mind na parang, okay, may plano na ako at wala nang makakabawi nito. Trinay ko na to mahabang panahon na i-work things out, pero wala talaga. So, kailangan ko ng gumawa ng way para makaalis dito kasi nararamdaman ko na hindi ito yung alignment ko. Which, yun yung nakikita ko. Medyo malalim ang Libra, no? So, may reason kung bakit kayo nauna, no? So, yeah. Thank you so much, Libra. That's for you sa within 7 days mo, no? Na general reading. So, teka lang. Nauhaw ako doon. May, ang toxic tuloy. Ang throat chakra mo, Libra, hindi ka masyado makasalita, no? Okay. Aries, Aquarius, ano pa? Sige, paunahan ng dalawa. Scorpio, Cancer, Taurus, Leo. Teka, dalawa na ba Scorpio? Si Rans to eh. Okay. Okay, dalawa na yung Scorpio. So, Scorpio muna tayo, guys. Nawala na yung wait lang. 1442 Scorpio. 1442. So, tingnan natin ang current situation ng mga Scorpio. Current situation ng Scorpio para malaman natin kung para sa kanila talaga to.
Okay. Okay. Wala akong magagawa. 6 na card ang binibigay sa Scorpio. Okay. Ito ang cards mo. At hindi ko pwedeng itapon yung pakiramdam na yan ang sinasabi ng guides mo, no? So, kung wala ka nararamdaman na lasty feeling sa isang tao or chemistry, okay, hindi naman puro last, unlike nung mga dati, I think hindi to para sa'yo, okay? Meron ka nararamdaman na tawag dito na desire and lasty or chemistry sa isang tao, no? Nga lang, hindi mo sabi kasi natitriggered ka ata sa taon to. I mean, may thoughts ng fantasy andun, pero hindi mo masabi kung ano nararamdaman mo. Parang tingin mo hanggang dun lang talaga kayo dahil nga natatakot ka na, alam mo yon mawala sa pagka-bachelor mo or pumunta sa unknown, no, Scorpio ko. Currently, na tinitingnan mo to through online, Scorpio, pero wala kang ginagawa to change kung ano ang meron sa inyo ng taong to, Scorpio. So, kung yan ang current situation mo, Scorpio, then stay. Kung halimbawa, tawa sa Renz, kung halimbawa, Scorpio ay tawag dito na hindi lahat resonated sa'yo, konti lang, it's okay, general reading to, no? At kung tawag dito walang resonated sa'yo, kahit isa, Scorpio, hindi to para sa'yo. Check your sun and moon and rising. Okay, I'm glad naman, Ran. So, yeah. Yung ano, kung gusto nyo, alam nyo ba guys, lagi ko nakakalimutan mag-plug. Promise, ang nagpapaalala lang sa akin, guides ko. Yeah, kung gusto nyo ng private reading, ayan, PM nyo ako dito sa TikTok, saka sa FB, Ohanas Tribe, yan, yung price. Tapos, kung hindi kayo Scorpio, same ng situation, you can always stay. So guys, huwag kayong maging fixated dahil hindi lang isa sodak sa inyo. Pakinggan nyo yung current situation, no? Kasi mahalaga yan. Parang ganito lang din yan sa mundo, guys. Hindi porket na nakapila ka dito, hindi ka na pwede pumila dun sa iba. Okay? Kasi yung pagiging fixated, guys, dyan tayo na-i-stuck. Tatandaan nyo yan. Okay? So, yeah. Tingnan natin ang maaaring mangyari sa Scorpio within 7 days. Thank you, Rans. So, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Scorpio within 7 days. Lumilipad ako. Okay. Okay. Ang daming gusto ibigay ng cards sa'yo, Scorpio, no? So, yeah. Pero very straightforward naman ng situation mo. Okay. Baka matupad yung last feelings mo or fantasy mo. Kasi this is an Ace of Cups. Pero kung hindi man Ace of Cups, hindi man yon dahil ang Ace of Cups for us, in a naughty way, is a wet feeling. Okay? So, yeah. Kung hindi man yon, brand new emotional beginning with someone or brand new love. Okay? Hindi, yun yung sinasabi ng guides nyo. Hindi lahat pare-pareho, pero brand new emotional feeling, meaning, parang you will give into your feeling. Maaring mangligaw ka na, mag-make move ka na, gagi ka. Parang gano'n, no? Yeah, or parang, okay, tingnan natin yung maaring maging ano nito, maging kung lalapit ako, ganon. Kung hindi man aamin agad ang Scorpio, parang kung lalapit lang ako, paano bang mangyayari? Ano bang meron dito? Parang ganon ang mangyayari, no? Kasi I think, itatry niya itest yung water by being there sa person na gusto nila, no? This is a King of Cups. Meaning, within 7 days, itatry mo na nandun ka, pero hindi mo pa masasabi yung nararamdaman mo. Why? This is King of Cups, oo, pero napaka-reserve ng emosyon nito. However, yung iba sa inyo, baka mag-make ng move and make your choices, no? Na maging pareha ng partner na to, nung gusto nyo, narinig ko, or sumama sa taong to. At, wow, kung hindi ko alam, happiness, syempre naman, wet. Okay? Happiness ang makukuha naman doon. Okay? So, yeah, I think, ang gagana yung mundo mo,
ibabalance mo sa love and work, no? Mostly love and work. Might be ka-work mo to, okay? Or part ng project mo or collaboration kasi this Pentacles. So, parang, yeah, ibabalance mo yung emosyon, saka yung work mo para lang makuha ang bagay na pinapantasy mo or yung bagay na ano mo, yung gusto mo. Kasi, at guys, minsan akala nyo fantasy lang siya or lasty, pero yung pala, hindi mo alam na. So, yeah, that's for our Scorpio. So, next. Cancer, Aries, Capri. Teka, nakita ko, ilan yung Cancer? Isang tao lang ba yan? Hindi ko na nakita. Leo, Aries, Virgo, isang tao. Aries, ilan ng Aries? Virgo, Leo. I'm not princess. Thank you. Okay, Teka lang. Aries, Aquarius. Yung Aries kasi isa lang yung tao nagkaano. You're welcome, Rans. Happy ka naman, Char. Okay, Sagittarius, Aquarius. Kakatapos ng Scorpio po. Okay, Rans. Thank you. Good eve, Alphas. Thank you, Rans. Sagittarius, Leo, Aries. Kasi si Kyle lang yung nakikita ko nag-Aries. Or sobrang dami, hindi ko nakikita. Leo, Taurus, Libra, Aquarius. Dalawa na ba? Hindi, dalawa pa lang. Wala pa ako nakita. Si Melody pa lang nakita. Ayun, si Saika. Sagittarius. Okay? So, 2203. Kasi natatapunan na yung iba, guys. Kaya, yung nakikita ko lang yung ano. So, let's go tayo to Sagittarius. Current situation ng Sagittarius. Nangangati yung kamay ko. So, magkakapera ka, Sag. Okay? Current situation ng Sagittarius. Current situation ng Sagittarius. Okay, thank you, Archangel Michael. So, yeah. Okay, isa pa. Okay, Okay. So, yeah. Sagittarius, to be honest, I'm a Sagittarius, So, pinoprotektahan ka ni Archangel Michael kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon. Sagittarius, hindi mo alam kung ano talaga ang pinagdadaanan mo. Pero, to be honest, I think you are running away. Okay? You are running away, avoiding people na tingin mo totoong nagpapahina sa'yo. Okay? I think you're not avoiding thank you, Rans, some people na, alam mo yun, hindi ka masasaktan. But, I think, akala mo you're strong, pero ang totoo, alam mo sa sarili mo na may tao na, I think hindi ganun karami yung taong maaring makasakit sa'yo. Maaring isa or at least few people na maaring makasakit sa'yo na iniiwas-iwasan mo, no? Na parang hindi mo pinapakita na andito kasi ang pretending, no? So, kung akala nyo, gusto ko na i-trigger kayo, no? I'm a Sagittarius also, no? Pero yeah, I think may tao ka na hindi mo alam na ina-avoid or nira-running away or hindi mo sinasadya kasi you're pretending na parang okay ka na. Okay? Parang okay na yon kasi parang pagka nakikita mo yung taong to, bumabalik yung anxiety mo. Kasi parang sabi mo, ang tagal kong pinotektahan ang sarili ko para sa mga tao to. Hindi ko nakikita na isang tao lang to, no? I think general to. Might be isa sa inyo may about love. But I think hindi lang to about love. I think some people around you na nag-trust ka, nagmahal ka, sumugal ka, nag-effort ka. And Archangel Michael is protecting you. So, to be honest, I'm not sure kung tama yung ginagawa mo. Because Archangel Michael is the protector. Pero si Archangel Michael din, isa to sa mga impulsive Archangel Angel na magpapagawa sa ng isang bagay para meron kang maitanim na, alam mo yon sa pagkatao mo. Okay? Sa along the way mo. So, teka lang ha. So, meron kang inilalaban na financial support or documents or something like that, no?
para maayos sa life mo. And you are very present to this moment na parang kung ano yung meron, yun yung papahalagahan mo. Yun yung nakikita ko actually. Parang sabihin natin, namimiss mo ang tita mo, pero naalala mo na hindi kayo tinulungan nun or hinindian ka nung time na kailangan mo. Not knowing na baka dapat isipin mo, nung time na yun, baka meron din siyang pangangailangan na dapat gawin kaya ka nahindian. Parang ganon, no? Saj. So parang hindi ko na dapat tingnan yung mga taong nawala no sinaktan ako because I'm living to this present moment na tawag dito na dapat pahalagahan ko kasi ito yung nandito, hindi yung mga taong nawala. Not knowing, yun yung sinasabi ng guides mo, not knowing na baka kailangan mo na tawag dito forgive some people around you kasi hindi lahat ng tao is perfect sa Sagittarius, no? So, I think, akala mo, tama yung ginagawa mo, okay? Tama yung ginagawa mo for you. Pero, ang sinasabi ni Archangel Michael sa'yo, tama ba para sa ibang tao na iniwasan mo na hindi mo hayaan na magpaliwanag sila? Okay? So, yeah. I think kailangan mo ng kung may taong mga lalapit sa'yo, Sagittarius, I think you have to let them in, no? Para makapag-open up. Kasi sabihin natin tama yung pagprotekta mo. Pero, paano naman sila, paano mo malalaman yung totoong reason? I mean, some scenario or mga bagay-bagay na hindi na kailangan ng explanation kasi hindi naman gusto nila explanate. Pero paano yung mga taong gustong bumalik sa buhay mo? Paano mo sila bubuksan ng pinto, Sagittarius? Kasi, the more na mag-aano ka, yung magko-close ka ng door sa mga taong to, the more na nilalayo mo yung sarili mo sa maaring magpasaya sa'yo or makahinga ka ng maluwag, no? Yeah, I think kailangan mo mag-open up. Yun ang sinasabi ni Archangel Michael. Kailangan mo, kung humihiling ka ng tao na, alam mo, kagaya mo, hindi ka naman naging ganto ng mga bagay na wala kang pinagdaanan. Malay mo yung mga tao na sinaraduhan mo ng pinto, gumawa ng way para makausap ka, tapos ang ginawa mo is hindi mo inisip, thank you, Pompa. Hindi mo inisip na baka sila din may pinagdaanan na para magbago. Kaya sila lumalapit sa'yo para, alam mo yun, hindi lang sorry, kumbaga para makabawi dahil alam naman natin na ang Sagittarius is lucky charm sila, sila ang alive ng party, ng family, sila talaga yung kengkoy, no? Kahit minsan na parang sinasabi na BO na yan, pero para magpatawa, ginagawa pa rin nila. Wala silang pake. Pero, yun nga, malay mo, miss na miss ka na ng mga taon to. At alam kasi na ni Archangel Michael na ano ka na may boundaries ka na marunong ka na. Thank you, Andrea. So, I think it's time for you to let down your guard. Para alam mo, kung humihingi ka ng kagaya ng isa mo, na kagaya mo, na katulad mo, no? Kasi, kung pinapollow nyo ako sa thread, isa to sa mga, na nagpalungkot sa akin kahapon, no? Kasi kung humihiling tayo ng kagaya natin, ba't hindi natin naisip yung mga tao nagkamali natin, na baka nagkamali sa atin, baka nagbago sila. Okay, Nika, thank you. Dapat isipin natin, baka nagbago rin sila. Dapat hindi tayo maging righteous, okay? Parang, at some point, i-acknowledge natin na oo, nasaktan tayo. Pero at some point, isipin din natin na baka bumabalik sila. Tingnan naman natin. Test the waters. Tinetest nila yung waters sa atin. Then, let them. Tingnan natin kung totoong tao sila or hindi, okay? Kasi ako, ako ng account ko. Kasi, I think, nilet down ko yung guard ko ng nakaraan. So, very late na to sa Sagittarius actually na advance ako sa inyo. Okay, parang ganun. Kasi, dinaan ko yung guard ko nung ginawa ng ex ko na pinakausap ako sa
papa niya, sa mama niya, sa ate niya. Hindi yung ex ko na last yung pangatlong ex ko kasi 4 lang ex ko. Sabi niya na ganito na ganyan, hindi na muna daw siya talaga mamimilit mangligaw kung hindi pa daw ako ready. Pero sana wag ko daw isarado yung pinto. So yeah, nag-open na ako ng account. Di ko na siya binlock. Okay na ako. So, ayun, friends na kami. Tapos parang, teka, wait. Tapos nakita ko nga yung mga pinsan ko, di ba sinasabi ko sa inyo hindi pa tao sa cancer, nung mga nakaraan, di ba? Na yung mga pinsan ko, sa akin, ina-add ako. Pero hindi sila nagpe-message. So, hindi ko muna sila ina-add. Kumbaga, hindi naman ako yung to be honest natitrigger din ako sa guitars pag sinasabi ng mama ko na, nami-miss ko birthday nga pala ng pinsan. Lagi yung sinasabi, thank you Nika, wala sila rito. Yung mga taong pahalaga namin nandito. Kasi, tumulong na ako doon, tinulungan ba tayo nila, kahit emotionally, wala silang pakisayo. Sabi ko kay mama, nasaktan ko ata yung nanay ko kahapon. Pero sabi, yun parang, yun yung, kasi kailangan saktan mo libre mama ko kailangan saktan yun para makita niya na kung may halaga talaga kami sa pamilya namin, parang thank you Nika, sila yung unang mag-a-approach. Pero ibig ko sabihin sa Guitarios, hindi ko ibig sabihin na ikaw unang mag-approach, lalo na kung alam mo ikaw yung nasaktan, okay? Ibig ko lang sabihin, kung ina-add ka nila, huwag mo na sila i-block. Okay? Parang, kung gumawa sila ng account, na-block mo na. Hindi ko sinabing i-unblock mo sila. Pero pag gumawa sila uli ng account, tapos kinausap ka, let them. Or halimbawa, kung true family nila, let them. Hindi ko sinabi na ibaba mo yung sobra yung guard mo. Ang sabi ko lang, kung gumawa sila ng paraan para makipag-ayos sa'yo, kahit little, pa lang, syempre, hindi naman agad magbibigay yan ng di ba, ng bagay na, alam mo yon na forgive me, ganun agad. Test the water din, okay? Pag nakita mo medyo off, kasi I think Archangel Michael is ready to, open up the world for you. May malaking bagay na parating sa buhay mo. Ngayon, paano yung mga simple step na yan, hindi mo pa kaya? Magtatanim ka na lang ba ng galit? Magtatago ka na lang ba habang buhay? Yun ang sinasabi ni Archangel Michael. Archangel Michael yun, hindi lang yung mga guides natin, Saj. So, kung, tayo balibo ko. So, kung ako sa'yo, kung may taong nag-effort sa buhay mo, let them in. Okay? Test the water. Kung medyo off pa rin, then block them. Pero, diba gusto mo ng freedom? Huwag ka magbago para doon sa isang tao na medyo off energy. Okay? Di mo kailangan mag-unblock. Di mo kailangan i-add a friend sila. Ay, sige, add ko na sila. Kasi miss ko rin naman sila. No. Kung ikaw yung nasaktan, hayaan mo sila mag-effort. Kung ikaw yung nakasakit, di mag-effort ka. Okay? Yun yung sinasabi ko. Alam nyo na yan, matalino naman kayo, Saj. Okay? So, yeah. Kung yan ang current situation mo, Saj, stay. Kung resonated ka sa konti lang doon, hindi naman lahat, it's okay. Thank you, Prince Green. Then, tawag dito, okay lang yun kasi general reading to, madam. Hindi pa tayo tapos, Prince. Ano pa lang yun? Checking, Nika, thank you. Checking pa lang ng energy. So, tawag dito, okay lang yun kasi maraming Saj, nakita nyo. Ako din, Saj. Medyo advanced lang ako sa inyo. Okay? Tapos tawag dito, kung wala talagang resonated sa'yo doon, Saj, check your sun and moon rising. Hindi lang iisa ang zodiac sign natin. Okay? Ngayon, kung hindi ka Saj, pero resonated ka, na kailangan mo, alam mo na kailangan mo na let down kasi marunong ka na mag-boundaries. Yan yung sinasabi ng guides mo Kasi hindi naman tayo papakawalan ng guides natin kahit hindi ka Sagittarius nang ganun-ganun lang. Kung kung hindi natin natutunan yung boundaries. Okay, tatandaan nyo yan. Alam na nilang kaya mong protektahan ang sarili mo na nandun pa sila sa likod mo. Mahal na mahal ka ng guides mo. Kasi wala ka rito kung, kahit hindi ka sad wala ka rito kung wala kang guides, okay? So, yeah, stay. Pero take it as resonate. So, yan, kung private reading, ayan siya, okay? TikTok or FB. So, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Sagittarius within 7 days. Siguro advance ako kasi kasi pinapalo ko talaga yung intuition ko, guys. Parang, wait, bakit? Teka, ba't nga ba hindi? Kasi, lalo na pag kilala mo isang tao, sobrang ma-pride na, nung naghiwalay nga kami nun, guys, ilang taon na kami hiwalay ng third, relationship ko. Hindi niya yung sinabi ng ilang taon. Akala ng mga kaibigan namin, kayo pa, no? Dahil hindi rin naman ako na single ako, na gano'n, hindi ko ugali yun.
So, parang nagulat na lang sila na, ganun na pala, ilang taon na pala, parang ganun. So, yeah, naisip ko sa Pride noon, na nagbago siya, paano pa ibang tao? Parang ganun. Gusto kong subukan. So, ayun, hindi na daw niya ipipilit ligawan ako, kaya nilet down ko. Kasi hindi pa talaga ako ready sa kanya. Okay, ex kasi wala akong babalikan. Okay, so yeah, makakuha ka ng brand new clarity. Ito yung clarity na kailangan mo sa buhay mo within this week. I think maraming mangyayari sa'yo na aha moments. Yung parang, wait, katulad na lang ng simpleng bagay. Halimbawa, teka, alam ko to parang, tama, ito pwede itong gawin na ganito. Parang mga ganong aha moment, no? Or may makikita ka mga signs na parang, oh my gosh, ang tagal ko ng eto pala yun. Parang ganyan. Maraming kang makikitang clarity, aha moments, signs within this week, Sag, okay? So, yeah. Ang maganda pa ron, hindi lang siya aha moment mo. You will be fearless na gawin yung mga bagay na alam mo magpapasaya sa'yo. I think hindi ka na magpapastuck, hindi ka na magtatago. Kumbaga, dahil alam mo na yung boundaries mo, Sag, parang sasabihin mo, okay, pinagbigyan na kita, medyo off pa rin. So, yeah, bye-bye. Bye-bye. Parang ganun, joke lang. And you will be giving to some people na deserve ng energy mo, okay? Even to sabihin natin, kasi as I said, itong Six of Pentacles for me is not balance na give and take. But, parang, okay, sige, yung energy ko, ibibigay ko sa'yo. Kasi, total, ganito naman ikaw, no? Pero, watch out for that, okay? Kasi, hindi lahat ng tao, alam mo yun, magiging sa energy mo. May some people pa rin na napaka naman ito, cocky, parang ganun, di ba? Or napaka overly confident naman ito, parang ganun. Di nila alam, yun lang meron tayo. So, yan. So, yeah, maaari din may mga conflict na, okay, sabi ng guides, so, conflict na may maayos, okay? So, yeah, maaari may mga conflict na maayos. Or, sinasabi din ng guides mo na, yung mga tao na hindi nagbigay sa'yo ng tamang balance, no? Yung mga taong binigyan ng effort, happiness, energy, money, maaari magbigay sila sa'yo. Okay? Parang, hindi yun kapalit. Parang, alam mo yun, yung papasalamat na parang ganon. Kung ano man yung bagay na hindi nila na ibigay sa'yo ng patas noon, parang ibibigay nila ngayon. Okay? So, that's for you, Sag. Napaka-direct lang naman nung nung clarity mo within 7 days. Pero, wala pang Sweet Rico Bibabor, pero bukas pa yung love reading. At maganda na yon. Kasi tawag dito, Aries na tayo. Ang maganda dun kasi, guys, tawag dito, paano ba yung sasabihin ko? Ang gusto ko bukas na love reading is ano ang sasabihin ng tarot reader sa person mo kung sila yung magpapatarot reader, okay? So, kung babasahin ko yung tarot reader, isipin mo ikaw yung person mo, okay? So, yeah. 38-23 para sa Aries. 38-23. So, tingnan natin. Ang current situation. Kakatapos lang Miss Cathy ng Visage. You're welcome, Prince Green. So, Aries. Current situation ng Aries. RMPJ. Thank you so much, no? Parang bago lang yun. Okay? So, yeah. Okay. Aries, as a fire sign din. You are overly protected. Okay, overly ang sinabi ko. So, parang ngayon, parang may mga bagay ka na ginagawa, Aries. Hindi ko pa nakikita ibang cards na, na kasama to. Pero, nararamdaman ko ang energy ni Aries na madami siyang bagay na pinipilit gawin pero hindi niya maituloy-tuloy. Kasi you are protected po. Okay, so let's thank Archangel Michael or sino man ang pinapaniwalaan mo na guide mo, no? Lalo na sa mga Buddhism, Muslim, no? So, yeah. Kaya akala mo time is running out, no? Archangel Michael is protecting you. Your guides are protecting you, no? So, yeah. Because they want you to have this spiritual path. Okay, yung alam mong para sa'yo. So, halimbawa, pinipilit mo maging lawyer, pero pinapapunta ka doon pala. Kahit anong kuha mo, nakailang take ka na hindi ka makapasa, yung pala gusto ka maging doktor ng guides mo kasi you're supposed to
serve people. Kasi yun naman din talaga yung gusto mo. Mahilig kang tumulong sa mga tao, lalo na yung mga walang pambayad, parang ganun halimbawa, di ba? At may mga bagay ka pa na dapat na ayusin sa buhay mo. Hindi ko nararamdaman, although ito yung nakikita ko legal, parang mga importanteng bagay sa buhay mo na dapat mong ayusin bago ka tuluyan nilang papuntahin sa spiritual path mo. So, kung ano yung mga konting bagay na dapat mong gawin, Aries, as of now, yung mga halimbawa kahit yung mag-ayos ng bahay, ayusin yung buhay mo dahil kung ano ang klase, ang paligid mo, yun din ang mararating ng utak mo. Tatandaan mo yan ha? Sa lahat ng zodiac sign. So, kung magulo ang paligid mo, medyo messy din ang utak mo. Kaya nga, mahalaga na linisin nyo. Thank you, RMPJ, ang space nyo, no? So, yeah. Bago ka nila, ituro sa iyo yung tamang daan, kailangan ayusin mo muna ang space mo, Aries. Okay? Yung mga bagay na, alam mo yon na dapat hindi na sa'yo. Thank you, Renelu. Yan. So, yeah. Tingnan natin ngayon ang maaaring mangyari sa Aries within 7 days. Ngayon, thank you guys. Hindi ko nakakalimutan. Ngayon. Kung hindi ka resonated dito, kahit isa, hindi to para sa'yo, Aries. Check your sun, in, moon, and rising. Hindi lang iisa ang zodiac sign natin. Okay? Gusto niyo ng private reading? Ayan po. Ayan, Ohanas Tribe, PM sa TikTok, sa FB. Kung hindi ka naman, Aries, same ang situation, you can always stay. Don't be fixated sa isang zodiac sign dahil hindi lang isa zodiac sign natin. Okay? Minsan nga, kahit wala sa sun, and, moon, rising ko, nakaka-resonate pa rin ako. Okay? Yes, Melody. Andun lahat yung mga replay doon. Ohanas din. Tribe. So, yeah. Tingnan natin. Ang maaaring mangyari sa Aries within 7 days. Oh. Okay. Aries, you will be parang magiging complicated yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Dahil ayaw mong gumawa ng desisyon. Kasi I think meron kang pinipilit na narinig ko, iba relasyon, iba sitwasyon, na hindi na para sa'yo. Okay? Yun yung hindi maganda. Okay? Kasi parang, I think, yung mo, kinikik ka na ng intuition mo, pero ayaw mo pa rin, okay? Pero may makukuha kang mga signs within this week, okay? At kahit anong gawin mo na parang sabi mo, rest mo na ako, baka mamaya para sa akin na yan. Hindi, magiging complicated lalo ang sitwasyon mo. Kahit anong pahinga, kahit anong sabihin na natin, review mo dyan, hindi para sa'yo. You will try to heal pero I think hindi ka makaka-heal dahil marami pang bagay na komplikadong darating kung hindi ka makakapili ng bagay na dapat mong tahakin. However, dahil sa conflict na to, I think magkakaroon ka ng ibang idea na tingin mo na yun ang passion mo, na pwede mo muna, parang sabihin natin gusto mo nga mag-law, pero hindi pa ako pwede mag-law. Ano kaya pwede kong pagkakitaan? Parang yun muna yung dadaanin mong tatahakin. At hindi mo alam na, tawag dito na, yun pala yung para sa'yo. Okay, yung sinasabi ng guides mo. Parang halimbawa, yun nga, tinitake mo yung law, tapos, muna ako dito, sabihin natin, call center muna ako, tapos yung pala magiging supervisor ka pala doon, yung gano'n, di ba? Or kaya, muna ako, mag-extra income ako, magiging entrepreneur ka pala, magiging coffee ownership ka pala, hindi mo alam, no? So, parang gano'n, nililis ka ng landas sa ngayon para makuha mo yung path na para sa'yo. Okay? Huwag kang masyadong isip masyado, Aries, ng mga bagay na, alam mo yon hindi pa naka-align sa'yo. Kasi I think dapat, may mga bagay ka na dapat tingnan na huwag kang dumagdag ng iba pang problema sa buhay mo. Parang ganon. Okay? Parang, kung eto muna yung problema na to, eto muna na to. Huwag kang magdagdag. Parang, kailangan mo ng shampoo, okay? May shampoo, conditioner ka pa, meron ka pang sabon, pero gusto mo na itry yung bagong sabon, bumili ka agad. Parang gano'n, wag. Mawawalan ka ng space para sa mga bagong parating sa buhay mo. So, wag. Okay? So, let's go.
Aha. Next natin yung zodiac sign. Erlyn, thank you. Pisces, Taurus. Okay, dalawang Taurus. 4506. Actually, tatlo na nga. Okay, 4506 ang Taurus. 4506. 4506. 06. Okay, current situation ng mga Taurus. Current situation ng mga Taurus, please. Tarot Angels, current situation ng mga Taurus. Pinuin mo ba? Nakuha ko ba naman yung card? Doon pa talaga sa ano. Okay. Taurus, maraming tao ang nagkukos ng drama sa buhay mo as of now. Okay? Siguro yung mga taong bigla na lang bumabalik sa buhay mo tapos, alam mo yung para lang sirain yung mood mo. Okay? Although, wala ka naman pakialam sa kanila, pagkasira ng mood, tatandaan mo na lang yun, parang magtatanim ka na lang ng galit doon. Pero, nakapokus ka kasi sa bagay na, clarify nga ano yung bagay na gusto niya makuha. May bagay ka na gustong mabalik, okay? Parang doon ka nakapokus, okay? Sa tao na, alam mo yun, na nasaktan mo. I don't think na ikaw yung, nasaktan ka din, pero hindi mo akalain masasaktan ka, nasaktan mo, okay? At parang tapos na yung relasyon na to. Pero, gusto mo pa rin, parang balikan yung taong to, okay? So, yeah, kung resonated ka dito, Taurus, kahit isa, then para sa'yo to. Ngayon, kung hindi, check your sun and moon rising kung wala. Ngayon, kung hindi ka Taurus, para sa'yo ng situation, you can always stay, take it as resonate. Again, kahit lumabas yung love reading dito, guys, sa Taurus, no? Kahit sa iba, di ba, nakita nyo naman. General reading tayo within 7 days. Kung lumabas doon yung love reading na maaaring mangyari sa inyo within 7 days, then malay mo, di ba? So, let's go. Ay, kung gusto nyo ng private reading, okay, PM me in TikTok dito, saka sa FB Ohanas Tribe. Okay? So, yeah. Tingnan natin ang, thank you. Lilipad siya. Maaaring mangyari sa Taurus within 7 days. Okay. Okay. So, why is that? Okay. Spending family with your children. Unang-unang narinig ko, kung may anak ka. Yeah, yun yung nakikita ko. Kung wala, you will spend your time healing yourself, your inner self. Yun ang hihil mo. However, baka sa sobrang heal naman yan, magkaroon ka ng medyo financial struggle. So, wag muna masyado. Pero yeah, I think, magkakaroon ka ng financial struggle. To what? Kasi ang ganda ng card Kakagastos sa isang tao or kakapa-impress sa isang tao na may stability na. Okay? Yung tao na very grounded na ayaw sabihin ko ano nararamdaman niya. Hindi naman to sneaky or hindi naman to liar or what, pero ayaw niya i-open up yung nararamdaman niya kasi pinoprotektahan niya yung sarili niya. So, parang gagastos ka sa taong to or gagastos ka sa sarili mo para magpa-impress. Medyo bakit siya magiging happy? Hindi, tingnan natin kung part yun. Okay. So, marirecognize ka ng taong to. Okay. Kaya magkakaroon ka ng happy outcome. Okay. And, 2 of Cups. Okay. Sa tao na kung saan nagkaroon ka ng breakup or rest or pause, no? Or cool off. Kasi andito yung, andito tong isang card na to. Tapos nakita mo yung, ito pang 2 of Cups. So, parang, alam mo yun, sa tao na nagkaroon ka ng rest or nagkaroon ka ng pause. Yeah. Okay? So, yeah. Ito yun. So, yeah. Ang galing naman nun. Biruin mo pagpapa-impress. Okay. Pero wag kang gumastos, no? Pwede mo na ng gawin na parang, hindi mo kasi lahat ng tao mahilig sa pera. Minsan, mahalaga din sa kanila yung stability, yung kung nandiyan ba talaga yung tao. Kasi yung pera, iba naman yun So, yeah. Tapos na siya. Tapos na si Libra. So, yeah, Aquarius.
Aquarius, ano pa? Aquarius, dalawa na yung Aquarius. So, 49.59. 49.59. Tapos na yung Libra, B. Pero may in-upload ako na ano kasi yung last reading nandito ka rin natin. So yeah, tingnan natin ang current situation ng Aquarius ko. Yes, Aquarius na to, baby. Madami ng Aquarius. So, okay. Aquarius. Hello, Mark J. Okay. Wala, nakita ko sabi. Sa guitarist ulit, di ko narinig. Bakit kanina ka pa ba nandito? Follow ka na lang sa YT ko para ano. Ayoko nang gano'n. Ayoko nang ano, may pagka ano. Bossy. Mga ganyan. Ang dami ko kayong bildak sa ano, mga bossy na ganyan. Tapos kanina dapat may bibilin ako na item. Tapos sabi pa naman sa akin ng seller. Ay, paano yun? Malayo yung bahay ko doon. Eh, looban pa yun. Bibilin ko na, papunta na ako ng Muntinlupa. Tapos sabi ko, ay problemahin ko pa pala yung bagay na dapat yung solusyonan. So, binlock ko na lang. Kahit kailangan ko yung item na yun. Ay, hayaan ko na lang. Yun. Ganun ako kabilis magbago ng energy, guys. Kaya pagka hindi okay yung tao, bigla nila ako, akala mo ngingiti-ngiti lang ako. May times din na parang ngingiti-ngiti ako. CR lang ako wala na ako. Binayaran ko na yung pagkain ko, wala na ako. Hindi ko babayaran pagkain niya. Tapos sasabihin sa akin ng ate ko, hindi na kita hindi na kita iba-blind date. Ba't ako mag-blind date? Mukhang bulag talaga. Parang gano'n. Okay, joke lang. So, Aquarius, minamahal mo yung sarili mo. Yan. You are the divine feminine, no? However, kahit na minamahal mo yung sarili mo, nakapokus ka pa rin sa tao na tinitingnan mo, soulmate mo, okay? You're recalling the past. Parang sabi mo, ito ata dapat yung nakatuluyan ko. Yun yung narinig ko, ha? So, baka meron kang relationship or something like that or hindi ka na masaya. Parang nakikita ko yung eksena dito ng pusa ng ano, where's my milk, my cow? Yung gano'n yung sa reels, yung pusa na, gagaling ng gano'n. Yung parang gusto niya ng itegi yung ano, partner niyang pusa. Parang gano'n yung nakikita ko. So, yeah, parang, minamahal ko yung sarili ko. Ito yung titingnan ko. Ito yung tao na gusto ko. Ito dapat talaga to no? So, kung tag dito, kung hindi to ang current situation mo, Aquarius, check your sun and moon rising kung hindi ka resonated kahit isa. Okay, huwag natin ipilit. Ngayon, kung hindi ka Aquarius person situation, you can always stay. Kung gusto niyo ng private reading, PM me here in TikTok or in FB o Hannes Tribe, okay? Kahit yung username yan, yung sa link ng FB, o Hannes Tribe lang siya. Okay? So, yeah, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Aquarius within 7 days. May ano naman to, Clark, may ano naman to, tawag dito, may replay to, na kasi nauna talaga yung, ay, tapos na yung Sagittarius, hindi pala siya nauna. Pero, pangatlo ata siya. May replay to sa YT ko, so, follow mo yun doon. Meron na rin ako na-upload doon na general reading. Baka yun yung naka-align sa'yo. Tapos, next week ko pa ito ma-upload. Okay. Aquarius. Thank you, Tin. Tampo na daw siya kung walang Virgo. Ba't ka magtatampo? Okay, ang dami binigay sa'yo na card, Aquarius. At sino ba naman ako? Okay. You will start to zero the full. And parang mga nakaraang buwan, medyo naging matalino ka sa pagpili ng kasintahan. But this time parang or sitwasyon, okay? Kasi iba sa inyo may kasintahan na may iniibig na iba eh. To be honest ayokong mag-lie. Yun ang nararamdaman kong energy eh. So, ibig sabihin ng start to zero, parang, okay, kahit na kayo pa, pero wala ka nang nararamdaman, happy lang ako, wala akong pake sa'yo, pwede pa rin ako mag-mingle, parang ganun, no? Kasi, ba't mo nasabi yun? Andito yung, lie and deceit. Ayan, ayan, galit no? Yeah, kaya,
you're still spying someone or nagiging strategic ka doon sa isang tao na nasa paligid mo, might be yung ka-relationship mo kasi nga hindi ka na masaya, medyo parang nga nakikita ko doon nga yun talagang, alam mo yun, boring na boring ka na sa taong to, parang so you will be a magician, medyo tricky, okay, parang, pero gagawin ko pa rin yung magpapasaya sa akin, makukuha ko pa rin yung magpapasaya sa akin, okay, parang yun yung sinasabi, Pompa, thank you. Yung sinasabi ni Aquarius. So, okay. Doon ako magiging masaya. See, I will take opportunities. Magician opportunity, strategic. Tapos, Diyos ko, napaka-said na straightforward ng mo. Kukunin ko yung gusto ko. What does Aquarius want? Aquarius get. Okay. Kahit person pa yan. Okay. Kahit in relationship pa ako, parang gano'n. Hindi naman masaya ako dito. Boring na boring ka na. Boring na boring ka na. Hindi ko sasabing tama yun, ha? Okay, ha? Hindi ko sasabing tama yun. Pero, syempre, wala rin ako sa posisyon na magsalita ng kung ano-ano sa isang tao, lalo na kung hindi ko naman mababasa ng malalim, no? Malay ko babat na boring ka, diba? Malay ko baka mamaya ng babae din naman or ng lalaki din yan, diba? So, hindi ko alam. Hindi kita i-judge, okay? Hindi ako judge. Sagittarius ako. Joke lang. So, Tower moment. At dahil dyan sa ginagawa mo, thank you, girly. At dahil dyan sa ginagawa mo, magkakaroon ng tower moment na hindi mo naasahan. So, iniisip-isip ko, ang sinasabi dito is baka mahuli ka, ingat ka. So, huwag mo nang gawin. Okay? Lalo na kung ang totoo hindi mo na kasi mahal eh. I think sinasadya mo na rin mahuli ka eh. Tingnan mo, parang, I think kahit magloko ka itong taong tong ka-relationship mo, kung may in relationship ka, pipilitin ka pa rin tayo. Sige na, ayusin ko na. Yung parang ganon. Pero boring na boring ka na eh. Ramdam ko yung boring na boring. Tapos kitang-kita ko yung Catmin na parang, yun ngang galit na galit siya sa asawa niya, yung ganun din yung mata, yung ganun, parang kung makita ka man ng taong to na may kasamang iba, pakialam ko, tapos sasabihin nun, bakit sino kasama mo? Parang titingin ka lang, parang ganun, boring na boring ka na eh. Ramdam ko ang energy ng Aquarius ko na boring na sa isang tao or sitwasyon na hindi na siya masaya, okay? Hindi po ako nagbibigay ng second reading sa Sagittarius unless marami yung gift. Yan, just to be honest, okay? Ganun ba, Lord? Oh my gosh. Thank you. So, next natin is okay. Hindi pa kami love reading Gen 17. Virgo. Ayan, dalawa na yung Virgo. Mali yung spell. Joke lang. 7 black roses, alpas. Oy, Chica Sai! Si Joyo, tama. I'm glad na resonated sa'yo. Kaya nga hindi ako nasasabi na, ganyan. Kasi at some point, syempre may mga ibang tao, kasi yung kapatid ko, okay, niloko siya tong ex niya, tapos ganyan din siya, na parang boring na rin siya, parang away-bati sila, tapos suyo, punta yung ex niya ngayon dito. Tapos, ayun. Nakalimutan ko, Virgo nga ba ulit? Okay, joke lang, ko lang yung mga Virgo, kayo naman. Triggered ko lang kayo. Bis nyo pa naman ma-triggered. 58 kanina ngayon 59. 5900. Check nyo yun, Angel's number. Okay, so current situation ng Virgo. Wala akong TG. Ay, meron ako TG, pero for private reading lang yun. Oy! Kasi sila, meron iniisip yung mga Scorpio. Tapos na nga yung Scorpio, guys. Pero, follow nyo ako sa Ohanas Tribe. Yan, sa YT ko. I-upload ko tong replay na to. Kasi, might be, promise, kasi hindi ako nagre-repeat ng, unless talaga ang daming gift ng taong yun, okay? Nagre-repeat ng reading kung
tawag dito, kung hindi nga madaming gift, or tawag dito, pwede naman dito. Kasi parang iniisip ko, hindi yata naka-align sa'yo to ngayon. So, might be next week. Kasi i-upload ko naman to. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako madamot eh. Huwag kayong pa... Grabe kayo, maabot ako ng 3 hours minsan dito. Madami akong reading na private reading. But, di ba sinasabi ko 30 minutes lang? Alam mo ba yung nangyari? Meron akong 3 hours. Meron akong 1.5 hours. Meron akong 2 hours. Be, yung iba hindi nagtatanong. Gusto lang ako makausap. Diyos ko, meron akong private reading na susunod ba? Or kaya bukas meron. So, drain na drain ako. Tapos gusto ako, tapos sinasabi pa sa akin, sabi ba sa akin, magdadagdag ako, sabihin mo lang. Paano ko sasabihin magdagdag? Hindi naman siya nagtanong. Konti lang yung tinanong niya. Binasahan ko lang siya. Gusto niya lang ako makausap. Ang dami kaya. So, parang, kahit nabayaran ako ulit, hindi ko na talaga pinapansin. Kasi parang, kung gusto mo ako makilala, magpakita ka tao dito kung manliligaw ka. Huwag online. So, hindi mo pa nakikita ang mukha ko. Baka mamaya magulat ka, yung 32 ng ngipin ko, puro itim. Akala niyo maganda ako. Hindi, nagmamaganda lang ako. Triple chin to. 100 kilo ako, no? So, Virgo, current situation namin. It's me. You are my song, playing so softly in my heart. Uy, I reach for you. You seem so near, yet so far. Bakit gano'n? Nag-ano naman? Pompa, thank you. Sabi niya, kumanta. Umalis na tuloy siya. I hope and I prechar. Okay. Thank you, Alpas. Virgo. Meron kang magnetic towards na hindi mo maintindihan kung bakit. Paano? Ito ka. Ito ka. Ano yan? Guys, hindi nyo man alam ang ibig sabihin ng twin flame. May mga, sa mga tao din hindi naniniwala ng twin flame. Hindi ko sinasabi lahat maniwala, okay? Kasi hindi, mga sikat na artista nga at mga songwriter, hindi sinasabi yun. Okay. Kaso yung mga ibang tao na ginawa tong documentary, okay, sinasabi ko to sa Virgo ha, minanipulate nila yung partner nila para sabihin, twin flame tayo. Isa na rin na-manipulate si Taylor Swift. Kaya nga nagawa yung kantang All Too Well. Minanipulate siya ng mas matandang jowa niya, di ba? Na yung dating jowa niya na, pero mahilig pala talaga sa bata. Pedophile pala. Char, joke lang. Hindi naman pedophile. 22 naman siya, no? 21 something. So, yeah. Ginagamit kasi yung twin flame as a manipulation. Pero ang totoong nakakala ng twin flame, hindi masyadong sinasabi yan, no? Like me, sabihin natin na kahit mahal na mahal ko itong isang tao, ito nararamdaman ko, nakakaiba yung magnetic namin, pero hindi pinipilit kasi ang pagmamahal. Okay? Sino pa yung mga iba? Gusto niyo malaman? Sino pa? Brian McKnight. At nagulat pa ako na nakita ko yung signs. Siya rin yung gumawa ng kanta ng Made For Me. Twin, where have you been? Nobody knows me. Siya rin ang gumawa nun. Composer nun. Kaya, alam na alam ni Brian McKnight yan. So, yeah. Kaya, Virgo, may bagay ka na magnetic towards sa taon to na kahit na anong layo mo, eto yung nararamdaman mo. Mirrored soul to. Parang sinasabi ko na, ilan ba yung nanonood? Okay. Siguro ito, para sa inyo to. Bagay, hindi naman lahat pasok sa utak. Ito yung bagay na, bago ka palang binalik dito sa mundo na to, may soul contract na kayo. Okay? Chararan. Tantaran. Tararan. Kaya kaya, joke lang. So, yeah. Ano pa sa inyo? Yung June 5. Sure. Char. So, yeah. Kaya gusto mo magbago ng lahat ng para sa'yo para makapantay sa Divine Feminine. Despite of their gender, may Virgo. Mabago lahat. Hindi lang location, trabaho, pagkatao, kung ano yung mga hindi resonated sa'yo, yung mga dating pananaw mo. Kasi you want to be level up with this person. Okay? Nga lang, I think, hindi mo magawa kasi parang siguro, tapos na kayo or something na nagtapos to ng
ganun-ganun na lang. Walang start, wala din, hi, Char. Wala rin siyang simula, wala rin katapusan. Parang lumayo kayo sa isa't isa, pero hindi lang ikaw ang nakakaramdam nito, okay? Kaso kasi ang Divine Feminine is parang nakapokus siya sa sarili niya, okay? Parang mahalin ko sarili ko kasi I'm a Divine Feminine. I will stand to my ground. Gusto ko magpakababae. Ayaw ko maging lalaki sa relasyon. Ayaw ko maging nanay. Ayaw ko magsabi sa partner ko, gawin mo yan, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan. Dapat may sariling lead yung lalaki. Okay? I stand for this kasi guys, okay, konti lang naman yung nanonood. Ito yung dahilan kung bakit ako namulat na meron ako na-gift na ganito. Although noon pa, nalalaman ko kung sino yung mawawala, sino yung prediction, kung ano maaring mangyari. Once lalo na yung tao is malapit sa akin, dahil dito, may mirrored soul din ako. Kung akala nyo na parang, hindi ako naghabol ako ng bonggang-bongga hanggang sa tawag dito, na wait, ginawa ko na yung part ko at ang pagmamahal ay hindi po pinipilit. Dahil ang totoong pagmamahal is organic. Hindi yan yung dapat na habulin kita, ilibre kita, pabuntis ako sa'yo, pakasal tayo, tutukan kita. Parang gano'n, hindi siya dapat gano'n. No? Parang, okay, I did my best. But I guess, my best wasn't good. Parang gano'n. No? Parang, yeah, okay na to. Nagawa ko na ng ayusin yung part ko. Pero, hindi talaga nag-workout. So, kung akala nyo na yeah. So, kung yan, resonated sa'yo, Virgo, at alam mo na parang, may tao ka na gusto mo makasama kahit nakalimutan mo nang gusto mong kalimutan, kahit ilang tulog, kahit na siguro hindi mo talaga magawa makalimutan. Eto yun, para yun sa'yo, okay? Huwag mo nang, kung wala, huwag mo ipipilit, hindi to para sa'yo, okay? Kung mahal ko yung partner ko, no, wala akong ganyan, hindi to para sa'yo. Hindi lang isa zodiac sign ng Virgo, okay? Check your sun and moon and rising, depende yung kailan ka pinanganak, anong oras ka pinanganak, okay? So, yeah, kung ano naman, thank you, Mian, kung hindi ka naman Virgo, pero alam mo na meron kang mirrored soul contract. So, this is for you. May nagpa-reading about sa akin yan na sinabi ko sa kanya, hindi pa yata ready na sabihin about doon sa pinakita ko sa yung picture. So, sinabi ko na, bigyan kita ng hint, sabi ko gano'n. Bago pa kayo binalik dito, meron na kayong soul contract. Ayun, parang gano'n. Pero I think narinig niya yung sa iba, pero ayaw kasi sabihin ng guides niya na yun yung gusto kong... Kasi at some point kasi guys talaga, kung nanonood kayo ng documentary about doon, ginamit yung manipulation sa mga manonood, sa tao, sa person. Wala. Maniwala kayo. So, yeah, tingnan natin maaaring mangyari sa Virgo within 7 days. Kaya ingat na ingat ako sabihin din yun. Kasi nakaka-manipulate talaga siya ng mga tao. Pero kailan ko lang nalaman yun? Noong 2023 lang din. Nang hindi ako tinigilan ni Serena. Kasi guys, hindi ako naniniwala sa tarot reading. Ilang beses na ako nilalapitan ng mga tarot readers ng free. Tapos, isang beses lang ata ako nagbayad. Pero grabe, totoo lahat yung sinabi nila. Iisa lang din ng sinabi nila. At totoo. Tapos, hindi naman ako naniniwala. Pero yung 2023 na nakita ko na yung TF ko. Actually, nakita na kami matagal na. Nga lang, parang nag-alignment kami sa tamang alignment. Nga lang, na-trigger namin isa-isa. Kaya dumaan sa ego yung nangyari sa amin. Okay, yung cowardness, yung mga ganun-ganun. Prideness, ganun-ganun. So, yeah. Kaya, hindi ko siya nalaman agad-agad. Hindi siya yung nalaman ko simula nung pinanganak ako. Alam ko nga lang, flames, soulmate, mga ganun. So, kung nalaman ko siya nung naka-align sana na kami ng taong yun. Kumbaga, tapos na kami sa mga kanya-kanyang relationship, karmic relationship sana. Nga lang ang nangyari, siguro nung time na yun, na-triggered siya, na-triggered din ako sa na-triggered, parang gano'n. Hindi ko malalaman, pero okay lang yun. Kasi may mga bagay na hindi ko na dapat tingnan at buksan. Kasi ayoko maging fixated. Kasi nung nalaman ko na meron ako dito, talagang naging fixated ako. Pero ngayon ayoko na. Parang let it flow. Okay. So yeah. Virgo. Sorry, naghintay ka na matagal. Awayin mo ba ako? Tara. Joke lang. So yeah, Virgo.
meron kang bagay na pagdidesisyonan. 2 paths. I think kasi kailangan mo din marinig yan, Virgo. Okay? Hindi kasi porket na yun yung nararamdaman at pag sinabi ko yun, magiging work things. No. Napakahirap nun kisa sa soulmate. Ang soulmate, pwede mong yayain, iinom na yan. Okay? Pero yun hindi. Kasi alam mo, you have to be alignment with someone, no? Kaya ka nga natitriggered sa taong to. And, inilalaban mo yung nararamdaman mo. Might be meron nga third party dito, sa totoong taong mahal mo versus your codependency. Codependency, not meaning relasyon lang, yung mga taong hindi mo pa kayang pakawalan, like family, friends, ang ganon. Na alam mo na may masasabi, lalo na kung halimbawa, might be katrabaho mo, yung mga ganon-ganon, kaibigan mo, yun ang inilalaban mo. So, you have to make a decision kung ano yung bagay na gusto mo. I-keep mo yung nararamdaman mo na habang buhay ka magiging conflict, or habang buhay ka rin na maging codependency sa mga tao sa paligid mo to have stability. Just joining stability is not just stability, no? Parang, alam mo yung comfort zone mo dahil ayaw mo ng bagay na, alam mo yun, bago. Okay? Hindi ko kayang baguhin ang isang bagay. Parang ganun ang sinasabi ni Virgo, no? So, yeah. Yun ang magiging conflict ka sa sarili mo. I don't think kasi na ito, nasa gitna kasi siya, no? King of Cups versus, of nine Pentacles. Parang, stability or yung nararamdaman ko. Stability or yung nararamdaman ko. Unknown or to my fixated life. Parang ganon. Ayun ang pipiliin mo at yun ang pagpipilian mo within this week. At, wag ka masyadong maging dito, Virgo. Kasi ang gantong kontrata is hindi ka dapat masyado fixated sa outcome. Yun lang yung masasabi ko. Kasi iba-iba tayo, okay? Yung iba kasi hindi talaga nagkakatuluyan. Yung iba wala na, dumaan lang. Yung iba, kasi iba-iba rin yan eh. Yung iba nagkaanak, yun ang papalaki nila. Power couple sila. Yung iba power couple sila. Yung alam mo yung abundance nandun sa dalawa. Yung pangatlo naman is yung parang hindi sila nagkatuluyan pero may organization. Yung una is may nagkaanak sila. Yun ang papalakihin nila na pwedeng magpagbago ng dynamic ng sikulo ng pamilya. Parang ganon, no? Yun yung sinasabi ko. Kasi yung power couple, madami kasing gumagamit ng mirrored soul contract na dapat tayo yan. Lalo na yung mga matatanda na pedophile. Inaano nila yung mga bata. Yung sinilalaso nila. Kaya ayoko talaga siya sa binabanggit. Okay? Kaya hirap na hirap ako. Pero since sabi ko hindi naman lahat nakikinig, 'di ba? So yeah, sana kung sino man minamanifest ko na sa tamang tao yung impormasyon na to. Huwag yung gagawin yan dahil sinasabi ko sa inyo, yung mga ganyan na may mirror soul contract, higher to the highest level ng protection yan. At sinusumpa ko sa channel na to, ang may gagamit ng manipulation about sa TF, sana, impyerno baksak nyo. Yung habang buhay kayo maging ipis, yun lang. Okay, so yeah, let's go. Okay, Cancer tayo. Sige, Cancer, 0113. Kanina pa nakikita yung yung Cancer, 0113. So, current situation ng Cancer. Ayan na, Joe. Okay. Current situation ng Cancer. Nobody knows me like you do. Grabe. Hindi mo akalain. Kung titingnan, narinig ko kasi yung kanta ng Brian McKnight. Kasi ako sa computer ko ng mga luma kong kanta. Gusto ko ilagay sa phone ko. Narinig ko yung Shuda Wuda Kuda ni Brian McKnight. Medyo naging mellow nga. Tapos naging sad yung era ko. Tapos nakita ko, natigil siya doon. Hindi kompleto yung song. So, in-erase ko, hinanap ko sa YouTube. Alam nyo ba kung ano yung username ni Mr. Brian McKnight? Brian, may uhahan na. Tapos sabi ko, wow, ngayon today ko lang din nalaman, no? Kaya, yeah. Tapos nakakita ko nga yung gumawa ng Made For Me is Brian McKnight din. Hindi ko akalain na masashare ko yun kasi talagang ingat ako na sabihin about doon. So, yeah.
Excuse me po, Char. Okay, Cancer. Okay, Cancer. So, I think may bagay na parang gusto mong baguhin sa buhay mo para sa isang tao, okay? Nga lang medyo kahit anong bago mo, kahit sabihin mong tapos na yung mga bagay-bagay, you're welcome, Andre. May mga nagpapabigat pa rin sa'yo. Halimbawa, lilipat na ako ng bahay, sabi ni ni Cancer. Pero, teka, bayaran mo muna to. Paano kami? Paano si mama? Paano si papa? Paano si ate? Paano si kuya? Parang ganon, no? Teka, hindi ka problema yan. Pero wala kang ginagawa, hindi ka nagsasalita. Parang, sige, next week na lang ako lilipat. Next week na lang ako maghahanap. Hanggang sa napupuno ka na. Kasi parang tinitingnan mo sa, pangarap na lang ba talaga? Yung mga ibang tao, tinitingnan mo parang, thank you, Pani, parang, ba't sila nakakayanan nila? Bakit ako parang hindi ako makaalis dito? Parang sinasabi ni Cancer sa sarili niya. Bakit ganito? Bakit parang ayaw ng mga tao? Syempre, Cancer. Codependency kasi tawag yan. Pero, ang hirap kasi pagka magawa ng desisyon ng Cancer na parang, pag gumawa ko na ikakaligaya ko, parang kawawa naman sila. Thank you, Berna. Pero hindi mo alam, Cancer, na pag gumawa ka ng bagay na para sa'yo, wala silang choice kundi tumayo sa sarili nilang paa. Mali para sa kanila, tama para sa'yo. It's time naman na, alam mo yun, tahakin mo yung sarili mong path. Kasi I think marami kang ginagawang mga bagay na karmic lesson para sa kanila. Wala naman sila natututunan. Ikaw kaya mo nalalampasan agad yun kasi natutunan mo na, Cancer. Andiyan ka pa rin sa sikulo na yan. Kailangan mo talaga umalis na. Kahit gaano ba kabigat, kahit sabihin pa na, baka paano pag-iwanan ko. Sabi ko nga kanina, kung lahat kayo palubog na, kailangan mo isave mo sarili mo. Sige nga, lahat hindi marunong lumangoy. Paano mo tutulungan sabay-sabay yung mga taong yan kung hindi ka muna hihinga? Kahit na gusto mo maganda intention ko, hindi. Kung akala nyo napupunta, Cancer, ang mga mabubuting tao sa langit, hindi po lahat. Dahil hindi naman lahat ng akala nyo nakakabuti para sa iba. Mabuti puso mo. Pero paano yung karmic nun pinasa mo? Paano siya natutunan? Nag-stay ka doon. Hindi mo hinayaan tumayo sa sarili niyang paa. Hindi mo hinayaan matuto siya. Gusto mo ikaw nandyan dahil kailangan tulungan sila dahil naawa ka. Hindi ka naawa sa sarili mo, hindi ka mapupunta sa langit. Yan ang sinasabi ko. Hinayaan mo maging batugan yung mga tao. Hinayaan mo naka-codependency sa'yo. Kahit ayaw mo, kahit gusto mo makawala, gumawa ka ng impyerno dito sa mundo mo, gumawa ka pa ng susunod mong lifeline na impyerno din. Kaya ang gusto kong sabihin sa'yo, umalis ka muna dyan. Okay? Kasi kailangan mong mahalin muna ang sarili mo bago ka magbigay ng pagmamahal sa iba. Kasi ang nakikita ko, Cancer, naaawa ka sa sarili mo. Okay? Pero hindi ka gumagawa ng paraan. Okay? So, kung yan ang current situation mo, Cancer, at may resonated kahit konti din para sa ito. Ngayon, kung wala, wag Cancer, hindi to para sa iyo. Ayoko may ma-triggered, okay? Check your sun and moon and rising. So, yeah, kung gusto niyo ng private reading, ayan, Ohanas Tribe, dito sa TikTok and FB, PM nyo ko. Saka tawag dito, kung hindi ka Cancer, para sa yung situation, you can always stay. Okay? 7 days ng Cancer. Thank you. Tarot yes, please. Okay. Okay, binibigyan siya ng 4 cards. Oh, so may reason kung bakit. Kasi ito dapat ang pangatlo, pero kinuha ko yung pangatlo is Judgment card. Okay, maganda yung card mo. Okay. So, I think magkakaroon ka ng brand new emotional love for yourself. Hindi ko nakikita na for brand new beginning of love to. For yourself, kasi nakita mo si Queen of Cups. Despite of your gender, okay? Ang queen ang lagi ay minamahal, nurture nila yung sarili nila. Oh, bakit pala yung mga queen nurture nila sarili nila? Uy, kung hindi nila kayang nurturein ang sarili nila, paano sila magbibigay ng nurture sa iba? Kung hindi nila kayang mahalin ang sarili nila, paano nila malalaman ang pagbibigay ng tamang pagmamahal sa iba? Okay? Kaya ang pagka sinabing queen, ibig sabihin nurturing yan. Okay? Divine feminine. So, I think, even yun na lalaki ka man, kung ano man ang gender mo, you will love yourself first.
emotion first sa sarili mo, okay? Kasi parang you will surrender kung ano man mabigat ang binibigay sa'yo ng mga tao sa paligid mo, Cancer, okay? And you will make a judgment. May reason kung bakit to naging pangatlo. Kasi, ang judgment mo is to find your happiness, okay? Ikaw naman muna. Dahil pagka marami ka na, napuno mo na yun ng mga tubig, emosyon sa sarili mo. Nakilala mo yung sarili mo. Kasi Cancer, minsan, magugulat ka, hindi pala ikaw yung klase ng tao na sinasabi nila. Kumbaga, yun lang yung pinapakain nila sa'yo. Kasi gusto nila na yun yung tingin mo sa sarili mo. Halimbawa, ganito. May nagsabi doon na, ay, playgirl yan. Niloko ka ng boyfriend mo. Sabihin natin ako, niloko ka ng boyfriend ko, tapos sinabi, playgirl kasi yan, kaya ganon. So, para ako, hindi malaman na iba na niloko ako ng boyfriend ko, isusuot ko yon yung proud na yun, kunwari, okay, playgirl ako. Kasi ayoko malaman na niloko ako. Parang, pag tinanong, oo, ako yung niloko. Parang ganon. So, ni-wear mo na yun. Parang ganon din yung mga tao sa paligid mo, Cancer. Parang sasabihin nila, napaka-uliran mo para mag-stay ka. At kunin mo yung pride na yun, yes, uliran ako. Yes, hindi ako nasuko sa pamilya. Yes, padre to pamilya din ako. Ako ang breadwinner dito. Not knowing na kaya nila pinapagawa yung napakain ka ng mga ganong salita. Alam mo yon, para maka-benefit sila. Parang yung pag sinabing playgirl ka. Kasi sinabi ng ex mo, playgirl. Sinabi ng ex ko, kunwari, playgirl ako. Para sabihin, alam ko, ipa-pride niya yan. Para hindi malaman na ako yung manloloko. Parang ganon. Kuha nyo? So, yeah. Sana makuha nyo. Kasi ang daming nangyayaring dynamic na ganyan. Na parang sasabihin. Kasi ganyan ang ginawa sa akin ng last ex ko. Hindi naman playgirl. Na parang sinasabi na ganito ugali ko. Na magpasalamat ako. Na ako yung pinili niya. Tapos na siya yung mabait. Yung mga ganon. Malalaman mo, teka, hindi nga pala ako ganon ko. Hindi yun ang naging karelasyon ko. Parang ganun din, no? Kung hindi ito yung mga tao sa paligid ko, parang nakilala ko yung sarili ko ng time na nag-isa na ako, na ayoko na ng codependency para sa buhay nila. So, yeah, maganda yung kanilabasan nun. Piliin mo yung bagay na magpapasayaw sa'yo, Cancer, dahil pag masaya ka, diba, doon mo mabibigay yung tama and proper way na nurture, okay? Hindi lang pagmamahal sa mga tao sa paligid mo. Kasi pagka naaawa ka na sa sarili mo, burden na yan. Parang pag lumubog ka, lulubog din sila. Eh, hindi naman sila natuto eh. Okay? Hindi sila natuto. Paano yun? Kaya, turuan mo sila. Binablock ko yung mga tao na walang kwenta kausap. Okay, so let's go to okay, Pisces. Okay? Pisces. Okay, let's go, Pisces. 122. So, check nyo yan. Angels number sa Google, 122. Okay, Pisces? Kasi naniniwala ako na hindi ko incidence yan. Painom lang muna. Throat chakra ng ng Cancer. Hindi rin makasalita kung anong totoong nararamdaman. You're welcome, Jo. Kasi sa una talaga parang natitriggered kayo, no? Pero makikita nyo, pag pinili nyo yung sarili nyo, naku, mas marami pa kayong matutulungan. Kasi tingin nyo ba, makakapag-private reading ako kung hindi ko pinili sarili ko? Hindi, guys. Ang sasabihin ko lang sa inyo, tulungan nyo ang pamilya nyo. Kahit wala nang matira sa inyo, tulungan nyo. Mga taong ganun. Naaawa ako. Yung iba naman, manipulator lang. Okay, Pisces. Current situation ng Pisces. Kikita ko talaga yung mukha ng nanay ng ex ko. Yung last ex ko. Mabait kasi yung tatlong nanay, pamilya ng ex ko noong nakaraan. Yung pangatlo pa nga, pinag-aral ako ng ng ex ng pamilya no. Tapos pag nagkasakit ako, hinahatid agad ako ng tatay sa ospital. Pero itong last, yung tatay lang yung mabait. Pero yung nanay, manipulator. Ginawa niya kang pinag-away-away kami para lang tulungan siya. Hindi naman ako galit, pero hindi ko gusto makasama yun kung walang paliwanag. Ayaw nila magpaliwanag, dinadaan ako sa santol. Hindi mo nang may santol. Okay, Pisces, current situation ng Pisces. Para malaman natin kung para sa kanila to. Thank you sa guides ng Pisces. Thank you sa lahat ng guides ng zodiac signs na nandito, ng mga tao nandito. Okay.
Pisces, may nahabol kang deadline. Kung wala, hindi to para sa'yo. Kasi yun yung overall energy, no? So, kung wala, check your sun and moon rising, okay? However, hindi mo alam kung makakaabot ka sa deadline na yun kasi you feel locked out, okay? So, ang daming nangyayari. Parang, papunta ka na pero babalik ka lang ulit. Parang gano'n. Hindi mo maintindihan kung bakit ito yung nararamdaman. Paulit-ulit lang. Paulit-ulit na lang. Okay? Narinig ko yung kantang Paano Ba Magmahal. Pero wala akong nakikita rito na na love situation. Pero baka sa ibang prices, no? So, yeah, nakapokus ka sa future kasi instead na mag-focus ka sa mga bagay kung bakit tawag dito, kung bakit umiikot-ikot yung mundo mo. Paano ka makakawala dito kung focus ka dito? Okay naman meron kang future na iniisip, no, Pisces, pero kailangan mo rin malaman bakit ka paulit-ulit na lang. Okay? So, kung yan ang current situation mo, Cancer, check your sun and moon and rising. Kung hindi, okay? Kung meron kang resonated, kahit isa lang dyan, okay yun. Pero kung wala, check your sun and moon rising. Ngayon, kung hindi ka pa sa same ng situation, you can always stay. Sa mga taong hindi nakaabot sa ibang zodiac sign, follow me in YT and in FB. Ayan po yung spell o Hannes Tribe, okay? Meron na rin ako yung IG at thread. Doon ako nag-open up ng nararamdaman ko, yeah. So, gusto rin ng private reading, PM me, TikTok o Hannes Tribe, yun yung username, yun din yung link, okay? Walang iba, okay? So, yeah. Tingnan natin ang maaaring mangyari sa Pisces within 7 days. So, bukas guys, sabi ko nga, love reading tayo. Might be same time or maaga, umaga. I'm not sure. Tawag dito kasi may mga trabaho din ako guys. Di ko na magagawa ng libre to, no? Akala nyo ba, yung mga gift-gift dito, hindi nagkakaroon ng 100 pesos per gift, pero masaya ako, okay? Tawag dito, hindi ko lang alam, yung private reading bukas, hindi ko anong feelings ng person mo sa'yo. Iibahin natin ulit. Total, iniiba ko naman talaga pag love reading. Kasi ayoko mag-focus kayo sa nararamdaman sa inyo ng tao, hindi na kayo gumagawa ng desisyon. Kung hindi, ano ang sasabihin ng tarot reader kung magpapatanong yung person mo sa'yo? So, halimbawa, makuha ko yung card na yon, isipin mo ikaw yung person mo, tapos, yung person mo, naririnig yung about sa'yo. Parang ganon. Okay? So, yeah, Pisces, within 7 days. Okay. Ito na naman yung burden card. Pero, ang nakikita ko rito, dahil nandito si Judgment, Pisces, lumipad. Baka naman mamaya, one put in ka na naman. Magkakaroon ka na ng judgment, okay? Hindi ko nga pala burden to, lech. Parang ganun sabi ni Pisces. Hindi ko naman burden to. Tapon ko nga to. Ayun ang gagawin mo, no? And which is very nice. Magkakaroon ka ng clarity. Hindi ko mahilig gumawa yung sa ilalim kasi nga pag ganyan, sunod na yan. Pero yeah, dahil doon magkakaroon ka ng clarity, okay? Some people will break their heart dahil sa gagawin mo, pero wala ka ng choice, okay? May mga tao na parang magsasabi sa'yo, huwag kang umalis, peace lang, Pisces, parang ganon. Hindi namin kaya, hindi ko kaya. Pero you know, deep inside na kailangan mo na mag-transform. Kasi, death card, hindi to nakakatakot. This is transformation, okay? Sudden change, unexpected. Baka mamaya, andyan na, uy, ito, may bagong trabaho, tinatanggap. Di nag-apply ka, akala mo, one day, one month, one day na pala, alis ka na agad. O, diba? Parang ganon. So, alam mo na ito yung path mo. So, just, kung gusto mo may mabago sa'yo, Pisces, idiretso mo yan. Okay? Kasi kung isipin mo yung feelings ng iba, anong mangyayari sa iba, hindi habang buhay, lahat ng zodiac sign dito, hindi habang buhay nakaakibat sa atin yung mga tao. At pag hindi natin sila tinuruan maglakad or matuto mag-isa, ang mangyayari nun is bibigat ng bibigat yung mga bagay na pasanin na hindi naman para sa atin. Yun yung gusto kong sabihin sa inyo. Alam ko, parang sound selfish yan, pero mali kayo. Yung mga tao na nakita ko, Gerald, sorry, tawag dito, yung mga tao na dumaan, yung mga tao na nakita ko na, alam mo yun, na sobrang
naging codependency, walang napuntahan yung mga taong yun. Pero yung mga tao na hinayaan, wala kasing choice yung mga pinabayaan eh. Kung hindi matutong, alam nyo yun, lumangoy mag-isa. Kasi, at some point, sa iba na hindi nakakaalam, my mother is not perfect. Pero dahil sa nangyari na yon, natuto akong lumangoy mag-isa at very young age. 11 years old lang ako, nag-work na ako, naampon ako ng kung sino-sino, ng principal ng school. Pero hindi ako nagkaroon ng galit sa mama ko. Alam niyo ba lagi yung sinasabi, I'm so thankful, marunong akong lumangoy sa mundo. Marunong ako na, alam mo yon, tanggapin yung mga sitwasyon na hindi para sa akin, although masakit para sa akin, inilaban ko naman bago ko i-give up. At least natuto ako. Yun yung ibig ko sabihin. Pero yung mga tao na hindi pinabayaan, na sobrang inalagaan, na sobrang minahal, tingnan nyo na lang kung saan sila napunta. I know some of you, may makikita kayong example na gano'n, na parang sinobrang baby. Tapos ang nangyari, example na natin yung mga ibang tao na, alam mo yon, hindi nila alam yung tama at mali, at pag hindi na ibigay yung gusto nila, tinetegi nila. Yung ganun tao. Or gagawa ng kaso. Mga ganun, di ba? Kasi hindi nila matanggap na hindi nila kaya yung isang tao na mababa sa kanila. Or halimbawa, kahit sa school na lang, babayaran na lang. Or kahit sa competition, babayaran na lang, manalo lang. Parang mga ganun, no? So, yeah. Tingnan naman natin ngayon ang wait lang. Tingnan naman natin ngayon ang Capricorn. Okay. 0131. Okay na. Tama, diba? Guys, kasi tapos na ako sa iba. 0131. Pero yung mga tao na ano, F and F na sa ano ko siya, basket ko dun sa link ko. Punta ka doon. 0131 ha. Capricorn 0131. Tingnan natin ang current situation. Ano yun? Sa tawag dito, Pisces. Okay? 0131, ano na tayo? Capricorn. Kakatapos lang ng Pisces. Okay? Okay. Hindi pa. Susunod siya. Susunod siya, Pompa. Okay? Hindi ko naman nararamdaman na para siyang ganon. Okay. Okay. So, yeah. You're living for a very present day. Yung gusto ko sabihin, no? Kung ano man ang ibig na sabihin sa'yo, kung bakit ganong word ang naririnig ko. Ang problema kasi, ang bigat ng nararamdaman mo, and you need the financial support. Capricorn, no? May desire ka sa isang tao, pero hindi mo magawa. You cut this person off. Pero kahit anong mangyari, nakakakita ka pa rin ng something to remind to this person. Songs, letters, number, colors, yeah, dreams, even ganon. So, kung hindi yan ang current situation mo na parang, sabihin na natin totoo, naka-codependency ka sa isang relationship na taong hindi mo mahal, okay? Or siguro sa family mo na ayaw ka pa mag-relationship, then this is for you. Kung hindi ka resonated kahit isa doon, Capricorn, hindi to para sa'yo. Ayun lang. Pero, Denilu, i-ano ko naman to, i-re-replay ko naman po. Follow po kayo doon sa Ohanas Tribe ko, doon sa YT ko. Ayan. So, yeah, kung hindi yan ang current situation mo, sino yan? Si Bella, okay. Kung hindi yan ang current situation mo, Capricorn, check your sun and moon and rising. Ngayon, kung di ka Capricorn para sa yung situation, you can always stay. Tingnan natin ang maaaring mangyari sa Capricorn within 7 days. Ang dami nagme-message sa akin. Wait lang. Welcome! Welcome, Renny Lou. Naka-timestamp na pati yun. Kaya hindi po kayo mahirapan. Ang sarap mong magmahal. Di ba dati ikaw tanongin ko, anong gagawa mo dito? Wala ka palang alam.
Kasi gano'n eh, no? Napakalambing mo. The Sun. So, Capricorn, I think kahit na marami kang pinagdadaanan ngayon, may positive side pa rin. Thank you, NC, na mangyayari sa'yo. Nga lang, yung positive na yun is about sa tao na nililihim mong mahal. Kasi, it will be secretive. Okay? Parang, even though na hindi mo masabi yung nararamdaman mo sa taong to, at tingin mo parang yung ano man nang nangyayari sa inyo is dadaan lang, you will still be happy kasi nakakasama mo siya. Okay? So, yeah. Para yon sa ating Capricorn. That's sad naman. Kung nag-aaral ka, Capricorn, okay? Pwede naman tapusin mo muna. Pero wag kang lumayo sa taong to. Kung ito yung nagpapasaya sa'yo. Okay? Tapos na yung Aries kasi, NC. Pero follow mo ako dito sa Ohana Stripe sa YT or FB. May timestamp doon. Makikita nyo. So, madali na lang yan. Leo nita. Excuse lang, Leo. 0135. Ay, naku. Bakit? 0135. Di naman ako nagmamadali. Kulit nyo. Sorry, ganun. Okay. Hindi ko, okay, Leo. Current situation ng Leo. Guys, tapos na kasi ako sa Taurus din. Pero follow nyo nga ako sa Ohana Stripe. Lahat ng hindi nakahabol ng zodiac sign, Aquarius, Libra, ayan. Follow me sa YT or sa FB. May timestamp na doon. Madali na yon. Okay? So, yup. Nope. Nope. Okay. Leo. Okay, Leo. Heavy, Leo. Third party to. Kung wala kang kinalaman sa third party, hindi to para sa'yo. Or karmic relationship, okay? Kasi, I think nakarelasyon ka or naka-entrap ka sa isang tao na hindi mo talaga mahal, pero wala na, nandun na yun, okay? Gusto mo man labanan or lumayo sa tao, hindi. Dahil may iba kang nararamdaman sa isang tao, okay? Ngayon, kung dito ang current situation mo, Leo, alam mo na, okay? Check your sun and moon rising, hindi to para sa'yo. Ngayon, kung ito ang sitwasyon mo, ganda talaga ng shampoo ko. Okay? Then, stay. Okay? Kung hindi ka, Leo, para sa'yo ng situation, nakatrap ka sa hindi masayang relasyon dahil na in-entrap ka ng isang tao. Okay? Kasi, hindi ko pwedeng sabihin na family to love. Affair yun. Hindi ko magawa na general yun. At yun naman ang sinasabi ng guides ko. Then, para sa ito, kahit di ka Leo. Stay, okay? So, tingnan natin ang maaaring mangyari sa Leo within 7 days. Ay, kung gusto niyo ng private reading, ayan, Ohana Stripe, PM nyo ako sa YT, hindi, PM nyo ako sa FB, saka sa TikTok ko. Ayan, yung price, okay? So, yeah. Yes, tapos na yung Aries. Hindi pa tapos yung Gemini. Okay, so let's go. 7 days ng Leo. Hindi pa tapos yung Gemini, guys. Thank you, Pompa. Thank you, Gemini. Okay. Grabe naman yung ano na yan. Gustong-gusto talaga ni Leo magkaroon ng brand new beginning relationship with someone na totoong mahal nila. Okay? Bakit ko nasabi? Ace of Cups. Pero, hindi ko alam bakit kinuha ko to. And, sigurado ako may reason yan. Hindi niya magawa. Naka-restrict siya dun sa tao na hindi niya mahal. Might be kasi siguro sinasabi na tinatakot na ganito yung gagawin pagka umalis siya, nakipaghiwalay siya, something like that, no? So, parang yung emosyon ni Leo, gagawin ni Leo parang hanggang fantasy na lang muna siya, pangarap sa tao na parang alam mo yun na lagi niyang tinitingnan, lagi niyang pinagmamasdan na hindi niya rin alam kung may gusto ba sa kanya tong taong to, no? Kasi parang nakapokus yung tao to, very focus sa sarili niya.
Okay? So, parang magagawa ni Leo is i-work out yung mga bagay na nandun sa kanya. Pero, I think, dahil nandito to, hindi mo alam, Leo, na sa ginagawa mo. Yes, tapos na siya, ayan. Sa ginagawa mo, Leo, hindi mo alam, nag-i-start ka na ng new. Nag-aayos ka na ng stability mo. And even doon Leo, sa isang tao na restricted yung, yung galaw mo, yung tao na naka-entrap ka, okay? Hindi mo alam na unti-unting may nagbabago something inside of you na in order to align with this person na taong totoong mahal mo is makakagawa ka ng bagay na hindi mo akalain magagawa mo. Kasi guys, ang totoong pagmamahal, hindi yun dapat pinipilit na magbago kayo. Kusa ka na lang talaga magbabago. Hindi mo nalalaman. Okay? Kasi mahal mo yung isang tao. And yun ang nakikita ko sa'yo, Leo, na kahit na hindi mo masabi at hanggang pangarap na lang muna at ilusyon tong taong tong mahal mo. Dahil nga, gusto mo man sabihin yung nararamdaman mo, naka-entrap ka na sa relasyon na yan. Talagang inuulit kong entrap sa relasyon kasi yun talaga yung nararamdaman ko. Kaya kung hindi to sa'yo, ay nako, huwag mo pilitin, Leo, ha, okay? Kasi ito yung Leo na naka-entrap na sobrang mahal tong at gustong-gustong taong to. Diyos me. Alam mo ba kahit tinahalikan niya yung partner niya, iniisip niya itong taong to. Kahit na alam mo yun na parang may naghahawakan sila ng ka-entrapment niya, ang feeling niya na chichit siya dun sa tao na hindi niya naman karelasyon. Ganun niya kamahal yung tao. Nga lang wala eh. Hindi natin alam kung bakit. Dati sinasabi ko, hindi, wala lang kayong choice, hindi lang kayong choice. Pero ang nararamdaman ko kay Dio parang heavy na parang tinakot talaga siya na baka may gawin sa mga anak niya or sa buhay mismo ng tao, no? Pagka ganun, ano ba? Alam ko may nagganyan sa akin, yung last ex ko. Alam mo ginawa ko, Leo? Gusto mong turuan kita. Ganito lang. Sabi ko, kailangan ko muna umalis para maging maayos tayo. Kasi hindi, lulubog ako talaga sa kanya. Manipulator. So, Gemini. Hello, 77. Current situation ng Gemini. O, 142. Current situation ng Gemini. Tarot Angels. O, ito na po. Kita ko. Okay. You're welcome. Pompa. Hindi ko nakikita kasi napakatahimik naman ng Gemini ko. Sabi ganun, no? Okay. Kaya naman pala medyo walang energy yung Gemini ko. Okay. Teka lang. Medyo, okay. Kaya pala walang energy masyado ang mga Gemini. Kasi medyo sad and broken sila. Tapos may mga tao pa nagpapadagdag ng problema nila. Mga tao na gustong lalong pabigatin yung nararamdaman nila. Okay? Hindi nakaka-healthy ang pag-i-spy ng social media, may Gemini. Lalo lang ikaw napupuno ng galit at lungkot at victim mentality sa sarili mo. So, iwasan mo yan. Kung hindi to ang current situation mo at hindi to yung current ginagawa mo, Gemini, hindi ka resonated kahit isa, check resonate on rising. Ngayon, kahit isa lang resonated, kahit isa okay. Okay? Kasi general reading to, okay? So, gusto mo ng, sa'yo yung energy ko, PM me, private reading, Ohanes Tribe, FB, or TikTok. Ngayon, kung hindi ka Gemini, pero mini-stalk ka, tapos natitriggered ka, nagiging victim mentality ka, malungkot ka ngayon, tapos yung mga tao pa nagpapadagdag ng, alam mo yon ng problema sa buhay mo, then this is for you kahit di ka Gemini. Tingnan natin ang maaaring mangyari sa'yo, Gemini. Parang gusto ko sabihin, F them, Gemini. Yung mga tao na nagpapadagdag ng problema mo, F them. Sabi mo, hindi ko problema yan. Kung ano man sabihin nila, di okay, baka oo, ginawa ko yan. I hope to see you. I hope to see myself din, na nasa labas ng bahay. Nasa labas ako ng bahay. Lalabas lang ako, hanggang dito lang, hanggang doon. Dahil bike lang ang kaya ko, 3 gulong pa. Ay, Diyos ko, gusto ko na din. Yes, tapos na rin. So, yeah. Gemini. So, labas na ako. Ilang beses na ako nagpapabook. Gusto ko naman lumabas mag-isa.
Gusto ko nang lumabas mag-isa. Gusto ko nang lumabas ng ibang mga kasama, mga ibang tao. Makahinga ako. Nakakapagod na yung mga tao dito. Parang gano'n. Okay. Gemini. 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 Ba't kaya may mga tao na paproblemahin ko pa yung wisdom tooth mo? Black ko nga. Wala naman siya sinabing masama. Ay, ang daming card na binibigay kay Gemini. Nga lang, ito pa, isa pa daw. Nga lang, ayoko ng wisdom tooth, ayoko mag-isip dyan. Marami akong problema. Iniisip ko pa nga ba, paano naging kamoting dahon kung wala namang kamote doon? Talbos ng kamote. Ba't naging talbos ng kamote? Di ba? Ang dami kong problema. Tapos wisdom tooth, ilalagay pa niya sa PM. Black ko nga. Hindi ko nga iniisip yan eh. Okay, so Gemini. May bagay kang itinanim before na akala mo hindi mo ma-harvest. Or sabihin natin, meron kang bagay na tawag dito, na akala mo hindi ka tatama or mananalo, okay? Mukhang kung nag-invest ka sa isang may makukuha kang payout, okay? Or halimbawa, nakita ko, thank you Tagasondo. Or halimbawa kung akala mo hindi ka magkakaroon ng pera sa isang bagay na nilalakad mo, magkakaroon ka within this week, okay? Clarify that one. Bakit naman ganun ang nangyari? Okay. You will follow intuition para i-heal yung inner child mo, Gemini. Pero ingat ka. Baka gastusin mo yan sa mga bagay na addiction mo, okay? Hindi ko sinasabing mga bawal na gamot, no? Might be sa mga, impulsive buying or mga laro or sugal, wag ha. Okay? So, no. It's a big no. Ang healing mo na dapat gastusin is kung ano ang magiging alignment nito sa future mo. Okay? Mapapagastos ka kasi. Yan ang ibig sabihin ng card na to. Addiction, bagay na hindi mo tagasan. Sundo, thank you. Maganda dapat ang Hierophant, pero ang nararamdaman kong heavy dito kay Gemini is parang traditional belief na parang, alam mo yun, ito yung nagpapaano sa'yo. Thank you, Mar-Yuen. Thank you, Mar-Yuen. Tawag dito, ito yung nagpapaano sa'yo, nagpapastuck sa'yo, Gemini. So, halimbawa kung nagkapera ka, tapos gumawa ka ng addiction mo, ay, naubos mo, parang babalik ka, ganyan. Or kaya gawin ko kaya to katulad ng ginawa ng mama at papa ko. Wag. Medyo hindi siya okay. Thank you, Mariuen. Thank you din, Tagasundo. Or might be, ang hirap ng card na to, ha. Back to zero talaga siya. So, may bagay kang tao na gustong ipropose din. Nagpropose ka doon at mag-work things out ulit. Mag-back to one. Dahil ito yung taong kaligayahan mo. At ito yung tao na tingin mo na magpapabago ng addiction mo or yung mga bagay na kaya dapat na sabihin na natin, si Gemini, hindi niya matututunan mahalin ang sarili niya hanggat walang taong nagmamahal sa kanya. Okay? Yan yung tinatawag na codependency. Pero iba-iba naman yung way of healing natin. So, hindi ko siya i-judge, no? Iba-iba naman kasi. Pero usually, Gemini, sasabihin ko pa rin sa'yo kasi sabi ng guides mo to, na in order for you na malaman ko ano ang totoong klaseng pagmamahal at hindi yung mga bagay na deserve mo lang, na akala mo deserve mo ng gano'n dahil ganito, dahil ganyan, no. Dapat alam mo kung ano yung klaseng pagmamahal na gusto mo.
para alam mo din kung ano ang dapat na pagkatao mong ilalagay mo doon. Okay? Ay, ang pangit. Kuya, ang pangit mo na, pangit ka pa. May mga tanong sila na papasakitin nila yung ulo ko, guys. Diyos ko, hindi ko kaya yan. Hindi ko kaya sagutin yung mga ganon. Hindi ko pa nga alam yun. So, yeah. Isa pa nga yan nararamdaman. Yun nga yung current energy ng Gemini. Lev, thank you. Si Ma'am Mau. Thank you, Lev. Ma'am Mau, ano po ang tanong nyo? Kasi tapos na ako sa lahat ng zodiac sign. So, Gemini, I think that natutunan mong mahalin yung sarili mo muna, ha? Si Ma'am May yung nag-gift, tapos Capricorn, taga-sundo, anong tanong mo isa? Bigyan mo ako ng tanong ng isa dahil nag-gift ka. Tapos na ako. Okay lang naman kasi, guys. Hindi ko talaga alam kung paano. Guys. Thank you, Mian. Asa na si taga-sundo, hindi, how to date me? How to date me? Pasyal mo ako. Para na ako si Rapunzel dito. Ang cute pag, sarap. Tapos na rin yung Aries eh. Pero follow nyo nga ako sa YT. Ayan siya. Meron na rin dun Okay, si Ma'am May. Nag-stick ba siya sa job niya? Or find another one. Dapat ba siya mag-stay? Okay. May. Okay. Okay, please clarify. So, current job mo ba? Wala bang give and take dyan, Ma'am May? Kasi kung walang give and take, parang halimbawa, nag-OT ka, pero walang sahod, kailangan mo na maghanap ng iba. Kasi I think meron na parang mas stable na income na para sa'yo, na bayad kahit yung pagod mo, kahit yung halimbawa, kasi I think mahilig ka magtiis. Kahit yung tiis mo na yun, may bayad yun. Okay? Sa job. Kung yung job na to na inaano mo, na pinipilit mo is hindi siya nagkakaroon ng give and take, hindi ka nababayaran ng OT, ng yung parang sabihin natin, may OT nga pero 1 hour lang yung bayad, maghanap ka na ng iba. Okay? Kasi I think may bagay na job na hindi lang siya pera, fulfillment, kundi emotionally fulfillment din siya, no? Kasi sa job mo, eto siya, parang kailangan yung mga higher ups mo or mga boss mo parang tawag dito, paano ba to? Parang kailangan halikan yung paa nila or kamay nila or whatever. So, alam mong hindi ka na masaya dyan and you are the magician of your life. Kailangan mong gumawa ng tawag dito, ng way kung saan ka talaga magiging masaya. Kasi I think may naghihintay na, alam mo yun, emotional fulfillment, more stable job, and give and take, no? Yung parang ganon. Yung kahit yung pagod mo, bayad doon. Okay? I think, hindi rin, bakit ganon? Parang ang bigat ng trabaho mo dyan. Parang napagod ako. Parang pinagpapawisan kahit nakaupo. Parang ganon. Okay yan. Kung hahanap ka ng job, siguraduhin mo yung gusto mo na. Okay? Hindi yun dahil malaki lang ang sahod. Kasi I think, yung gusto mong job, mas magkakaroon ka na ng stable income. See? Yung passion mo na yung sinasabi nila. Thank you, okay? So, yeah.
Tapos na kasi ako, guys. Okay, thank you sa lahat ng mga stay ganito, ha. Si ano pa pala, si taga-Sundo, okay lang. Magtanong ka na sa akin ng isa. Para hindi naman sayang yung gift mo. You're welcome, May. Pero yung passion mo na, ha. Marie. Kasi naman, hindi ko mabasa yung name. Ma na lang. Ma. Okay. Wait, asa na si taga-Sundo? Pasundo naman here, papunta naman there. Maria, yun, Maria. Oo nga, Maria. Oo nga, ang ako. Mian, para nga pala, no? Mian, para sa time ng ng love reading ko, ang hahanapin. Kung nagpa-tarot reading yung person mo, ano yung sasabihin ng tarot reader tungkol sa'yo. Yun yung love reading natin bukas na Mian. So, siguro gantong oras kung hindi umaga. Umaga or 10 or 11 p.m. Ganon. Kasi hindi ko rin talaga alam eh. Pero kung hindi umaga, dahil hinahabol ko yung trabaho ko. Kasi may ginagawa akong website ko eh. Medyo hindi pa siya tama eh. Dapat okay na siya. So, yeah. Hindi yung website para dito. Kasi may job talaga ako. So, yeah. Melody, tapos na yung Capricorn. Wala na talaga si taga-Sundo. La ka dyan ng la. Wala pa ako 100k. Pahinga ako 100k goal. Okay, so yeah. Wala na si taga-Sundo. Thank you, taga-Sundo. Thank you, Maria. Thank you, Mian. Thank you sa lahat na nanonood. Ngayon, sa mga hindi nakahabol, Pashnea. So, hindi nakahabol, iparo nyo ako sa YT. Ayan yung spell, Ohanas Tribe, or sa FB. Meron ako in-upload doon na general reading. Baka doon kayo naka-align. I-ano nyo na lang. I-click nyo na lang. Okay? Thank you guys so much sa mga nag-follow, sa mga nag-stay bukas. Kung gusto nyo ng love reading, yung pre din, bias zodiac sign, ganito rin ulit. Follow nyo ako para magkaroon kayo ng notification. Hindi ko alam kung bukas ng mamayang umaga or mamayang gabi. Kasi madaling araw na. 10 p.m. or 11 p.m. Okay? So, yeah. Elmo, okay lang yan. Bukas na lang. Okay? So, yeah. Thank you so much and bye-bye. Make a better choice kung saan kayo magiging masaya. Hindi sa komportable kayo. Kasi pag komportable kayo, baka hindi na kayo umalis dyan sa sikulo nyo. Bye-bye! Hirapan ako